Hi guys! Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-login sa MT5 app para ma-monitor nyo yung mga trades tsaka yung history ng kinakopya ninyo. So, sa inyong MetaTrader app kasi, dito sa inyong Light Finance app, makikita nyo rin yung open trade. So, kapag kinlik mo tong pag nag-login ka, tapos kinlik mo yung portfolio, makikita mo yung open trades ng trader. So, ito yung open trades namin sa BitFX PH. Tapos, ito yung open trade kay social trader na kinakopya ko. Yung gold trader siya, si Dong Life. So, iyan, meron siyang 4 na open trade. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to nilogin sa MetaTrader 5. Kung makikita nyo, merong 4 na open trades. At dito naman sa MT5, ganun din, 4. Ang kinaganda po kasi kapag view ka sa MetaTrader 5, makikita mo yung itsura niya sa chart. So, makikita nyo yung trade level, ganyan. Tsaka yung history. Makikita nyo kung ano yung natipihi today. So, for today, ayan yung mga na-order niya today. Ito yung kabuuan nung last week. $200 yung capital ko noon, no? August 22. Pero guys, remind ko po kayo na sobrang high risk nito. Kaya anytime handaan loob ko po pwedeng matalo po ito kasi nga high risk trader. Pero very good ang performance niya eh. Kaya talaga namang nag-copy ako kasi nakikita niyo yung return niya. Yung profitability niya. 196,952%. Okay, so sobrang dami na niyang copy traders ngayon. At ito yung total na asset na tinitrade niya, yung mga nagka-copy sa kanya. And ang minimum kasi dyan is $100. So ngayon, kumopya ako sa kanya, hoping na sumabay. Para siyang sugal, no? Pero syempre, hahaluan niyo yan ng analysis din. Kung kamusta ba yung trading, kung kamusta, nagsaset ba siya ng SL, paano ba siya dumiskarte, ganyan. Tsaka, haluan niyo ng risk management. Hindi tayo gold trader, so, why not sumabay tayo sa kagaya niya, 'di ba? So, paano nga ba mag-login sa inyong MetaTrader 5? So, hanapin niyo yung MetaTrader 5 na may nakalagay copy, tapos yung name ng social trader. Dito nyo po yan makikita sa MetaTrader tab kapag pinindot nyo yung tatlong lines dyan sa itaas. So, pag nakita nyo na to, yung trader na kinakopya nyo, click nyo yung setting. So, copy nyo yung server login, and then, mamaya pala, tong investor password, i-edit mo yan. Enter nyo yung login details. So, ayan. Ganun kabilis mag-change ng password. So, balik na tayo kay MT5. Dito sa MT5, pag inopen nyo, makikita nyo tong plus button. So, click nyo lang yan at hanapin mo si broker. So, Light Finance, ang ating broker, Light Finance. Yan. Pag nakita nyo na yan, i-paste nyo yung login details yung kanina, tsaka enter nyo lang yung password. And then, that's it. Nakalogin na po kayo sa ating MT5 platform. So, dyan, makikita nyo yung mga open trades. Currently, meron tayong paper gain na $10. So, hindi pa siya totoong gain hanggat hindi yan kina-close ni traders. Dito po sa MetaTrader 5, hindi natin alam kung ano yung TP tsaka SL ni trader. Hindi po siya kagaya kapag, kunwari, ako, nagka-trade using an EA, nakikita namin kung ano yung TP tsaka SL sa MetaTrader 4 app. Hey, MetaTrader 4 app, sa ibang video yun. Dito po, bilang copy trader, hindi po natin makikita kung ano sineset ng SL at TP na kinokopyahan natin. But, pag napunta po kayo sa trade history, ayan, makikita nyo kung anong price niya kinlose.
So, ma-observe naman natin na nag-aano siya, ka-cut loss. And, makikita nyo rin po itong balance rollover out. Yan po yung bayad natin kay social trader. So, yan yung tinatawag na profit commission na kinakaltas automatically papunta kay trader. So, buong araw, di ba, kumita tayo. The next day pa yan makakaltasan. Okay? So, mapupunta yan doon sa withdrawal. Yung withdrawal na $56, yan po ang kinita ni social trader from my profit. So, ang total profit nung trade is 206 less yung commission. Ang commission po na negative 16 is yan po yung commission ng trade per trade kasi ECN account po ito. Sa ECN account, mapa-positive o negative ang trade nyo, makikita nyo, meron pong negative $28 na commission. So, yan yung bayad sa broker per trade kapag ECN. Pero kapag cent account, tsaka classic account ang ginagamit nyo po, walang commission per trade. Pero mas malaki yung spread. Mas malaki yung difference ng buy at sell. So, makikita nyo po, dito, ang spread ay 14, 15 lang, 16 sa MetaTrader 5. Pero kapag pumasok po ako sa MetaTrader 4, pakita ko po. Pag pumasok po ako sa MetaTrader 4 ng cent account, tignan nyo po yung difference ng XAU USD. So, punta tayo dito sa plus button sa quotes tab. Dito po sa unang. So, find natin yung XAU USD. Yan. Kita nyo po yung spread, 54. Grabe, diba? Ang laki ng spread. So, kapag manual trader ka, lalo na sa gold, mas maganda na sa ECN ka mag-trade. Yan. So, ito po is paper gain. And hopefully, matipi na siya. Ayan, nasa resistance level na po to. Kaya, napakalaking chance na bumaba ng presyo. Mamomonitor mo yung trade. Depende sa oras. Ganyan. Pwedeng hourly chart. Every 30 minutes yung chart. Ganyan. Yung candlesticks na yan, ibig sabihin yan yung price action per 30 minutes, per 15 minutes, per minute. Galaw ng presyo, kung ano yung open price saka close price niya per candlestick. So, yan yung mga price levels na yan. Yung mga nakikita nyo. So, si ask tsaka si bid price, yung red tsaka green na yan. Yun lang po. So, abangan nyo po yung mga next video ko para ma-familiarize po kayo sa forex trading, copy trading, social trading, and affiliate program. Tuturo ko po sa inyo kung paano po tayo pwedeng kumita through those methods. Ayan. Napakarami kasing ways po to earn sa forex trading eh. And ito po yung isa sa way how to earn. Ayan. Sige po. Paalam. Bye!